Ang 1 centavo ng ating mahal na bansang Pilipinas noong 1958 hanggang 1963. Ito po yung tinatawag na English series. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lang po ng aking maiksing intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa-kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayong barya dito ngayon. Ang 1 centavos na English series noong unang panahon. Pag-usapan po natin. Sa obverse na bahagi po ng baryang ito, ay makikita natin ang coat of arms ng ating bansang Pilipinas. Yan po. May 3 star na kumakatawan sa Luzon, Visayas, Mindanao. May haring araw sa gitna, may agila, may leon. Yan po. Makikita ninyo. Napakaganda ng ating coat of arms. At sa paligid, nakasulat ang script na Central Bank of the Philippines. Yun na pong nakapaikot. Yan po ang script na nakasulat. Sa reverse na bahagi naman, yan, makikita natin ang isang taong nakaupo sa may pukpukan ng isang panday. Yan po, may hawak siyang maso. At sa harapan niya ay may bulkeno na umuusok pa. Sa ibabaw, nakasulat ang 1 centavo at sa ilalim yung taon ng pagkakagawa, 1960. Kung titignan naman natin ang edge nito, yan. Plain po ang edge niya. Ginawa po ang barya na yan sa United States Mint of Philadelphia sa United States of America. Yan. Gumagawa po sila ng coin doon, magbuhat 1792 hanggang sa kasalukuyan. Yan po. At ito nga po palang coins na ito ay bahagi pa rin ng ibinigay sa aking coins na mga coins ni Mr. Alpi Balingit, yung pong pangulo ng San Roque Toda, Cabiao Nueva Ecija. Shoutout po sa inyo. Tuloy po natin. Yan nga pong barya na yan ay nanggaling sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ang nag-i-issue niyan ay ang Central Bank of the Philippines o Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang period po, Republic. Magbuhat 1946 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation coin po yan nung araw. Kung tawagin nga po nila yan ay mga matatanda, naririnig ko isang kusing. Sabi nga po, pagka binigyan sila ng 5, marami nang nabibili. Dahil yung 5 ay 5 sentimo. Yan po ay 1 sentimo. Kung tawagin po nila yan ay isang kusing. Yan po. Yan po ay ginawa, nag-umpisa noong 1958 hanggang 1963. Ang value po, 1 centavo. Ang currency po natin, piso, nagsimula noong 1857 hanggang sa kasalukuyan. Ang composition po niyan ay brass copper. Yan po. Tumitimbang po ng 3.08 grams at may diameter na 19 mm. May kapal na 1.45 mm. Ang hubog, makikita nyo naman bilog. Milled ang technique na ginamit. At coin alignment ang orientation. Na-demonetize na po yan noong August 31, 1979. Pero nag-iwan po ng number na N number 5996 at reference number na 186, school number 24. Tingnan naman po natin ang kasalukuyang halaga niyan sa ating bansa. Kapag po ang inyong barya ayon dito sa numista ay 1958, ang good po niyan ay
5 pesos 60 centavos. Ang very good ay 9 peso 40 centavos. Ang fine po ay 13 pesos. Ang very fine 13 pesos, extra fine 13 pesos, almost uncirculated at saka yung uncirculated 60 pesos. Pero po pagka 1960, yan po katulad ng ating barya, ang fine po niyan ay 14 pesos at very fine 14 pesos din. Ang extra fine ay 39 pesos, almost uncirculated ay 39 pesos. Pero po pag ang inyong barya ay 1962, ang very good, very fine ay 23 pesos. Ang extra fine ay 41 pesos, almost uncirculated 43 pesos, at ang uncirculated po ay 58 pesos. Pero kapag po 1963 ang inyong barya, ang very good po niyan 8 pesos and 10 centavos. Ang fine at very fine ay 13 pesos. Extra fine ay 31 pesos. Ang almost uncirculated at saka yung uncirculated ay 34 pesos. Dito naman po sa pinagtitiwalaan nating eBay ay may 4 na halaga ang barya na yan. Ang una po, kapag 1963 ang inyong barya ay nakakahalaga ng $5. Yung sumunod, kung 1958, sa pagitan ng 1958 at 1963 ay $8.42. Kapag naman po ang inyong barya ay 1962, nagkakalaga po ng $4. Yun naman pong brilliant uncirculated, kung tawagin po nila, nagkakahalaga po ng $6.45. Yan po ang presyo niyan. Yan po lamang at wala nang iba. Naalala ko yung kwento sa akin ng aking magulang nung siya'y nabubuhay pa. Pag daw binibigyan siya ng pera ng kanyang lola at ito ay nakakalaga ng 5. Abe, tuwan-tuwa daw po siya dahil napakarami niya nang nabibili. Yung pera na yan ay nagagamit nila, isang kusing ay nakakabili na sila ng isang tinapay. Kaya yung 5 pera o 5 centavos ay marami na nga mabibili nung araw. Subalit sa ngayon, yung piso po natin, sa taas ng mga presyo ng bilihin, miski isang candy, hindi na makabili. At bago po ako magwakas sa aking content ngayong araw, ay nais ko muling i-shoutout ang aking Pangulong si Alfie Balingit. Pangulo, shoutout po sa inyo at sa inyong mga katoda. Shoutout sa inyong lahat dyan sa San Roque Toda. At sa lahat ng aking mga kapwa kolektor, kapwa kabarya, sa lahat ng senior citizen, shoutout po sa inyo. Sa lahat po ng silent viewer at mga kaibigan natin yan na hindi ko nababanggit, shoutout po sa inyong lahat. Pati na po sa mga subscriber na unti-unting nadagdag sa aking channel, shoutout po. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat nandiyan kayong palagi at nakasubaybay sa aking channel. Salamat po ng marami sa inyong panonood. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.